everyone. Welcome back to our Team Pinikpikan King channel at Kwentuhang OFW ulit tayo. Few months back, like 9 months ago, meron yung isang Pinay na magtutour sana sa Israel and hindi siya pinalusot kasi hinahanapan siya ng yearbook or graduation picture. At yun ang dahilan kaya na-miss niya yung flight niya and she has to rebook. Naalala ko yung experiences ko din sa NAIA, sa airport sa atin. I had two experiences there na hindi ko makakalimutan. Ang unang experience ko dyan is I was scheduled na pupunta ng Sudan and kung maalala ko 5 o'clock yung flight ko, so 3 o'clock in the early morning, madaling araw, andoon na ako sa airport. Pagpila ko sa immigration at pagbigay ko ng passport ko, sabi nung immigration officer sa akin, saan ang punta mo? So ako naman, parang wala sa akin na yung automatic na ang sagot ko is English, na hindi naman big deal sa atin kasi considering na we are claiming na ang Philippines uses English as a second language. So, ang sinabi ko is, I'm going to Sudan. Na kung tutuusin mo, walang big deal sa sagot ko na yon. It's just a one sentence in English. Tapos bigla siyang naging hype, na-trigger lang kung hindi ko alam kung ano. Tapos bigla siyang nagtaas ng boses at sasabihin, wag mo na akong Englishin. Nasa Pinas tayo, i-English ka dyan eh. So parang, saan nang gagaling yun? Yung isang sentence lang yung sinabi ko sa English and ganun yung reaction niya sa akin. Tapos nakialam pa yung babaeng immigration officer sa kabilang cubicle. Sabi niya, saan daw ang punta? Tapos sabi ng immigration officer na nakaharap ko, sa Sudan. Tapos sabi ng babaeng immigration officer sa kabilang cubicle, busisiin mo may yung papeles, yung papers niya, baka peke. Pero to be fair, in fairness din yung lately na pag-uwi ko, yung mga immigration officers ngayon medyo mga bata-bata pa, mga young blood, and you could feel na trained sila sa customer service. So they could be very firm, pero andun yung warmth, andun yung smile pa rin nila. Mararamdaman mo may customer service sila and at the same time, alam mo, trained sila to, really screen people going out. So, let's give credit to that. Ang isa pang experience ko sa NAIA na yan na hindi ko makakalimutan, as in hindi ko talaga makakalimutan, is one time, dumating ako sa airport sa NAIA and nawawala yung luggage ko, hindi dumating. So, since backpack lang yung hawak ko, sabi ko, kuha na lang ako ng taxi sa labas. So, nag-exit ako doon sa arrival. So, papunta ako sa main road, kukuha ng taxi. Papunta sa Victory Bus sa Pasay. And then may sumalubong sa akin na mukhang police, and tindig is police, and he started asking questions, saan ako galing and everything. Ako naman, hindi ako nagsususpetsa na kung ano sila and all that. Until hindi ko na exactly maalala yung details, and get to the point na pinakita niya sa akin yung baril niya, and biglang may lumabas na puti na taxi. And then dinala ako, pinush ako sa loob ng taxi, and then walang tao sa front passenger side, so pinalagay yung backpack ko doon. Tapos may isang tao na ulit doon sa back, pinagitnahan ako doon, nasa gitna ako. Tapos sabi nila, wag kang mag-attempt na lumundag, tumakas. Kung makita mo yung kotse sa likod, backup car namin yan. So, may backup car sila na sumusunod. So, ini-interrogate ako, tine-check yung background ko, saan ako galing, anong trabaho ko, and everything. For like 3 or 4 hours, they kept me in that car. Umabot kami ng Molino sa Cavite. There were 2 attempts na papatayin nila ako. I think nung na-establish nilang wala siguro silang makuha sa akin, there were 2 attempts na papatayin nila ako. Number 1,
tumigil sila sa, hindi ko alam kung anong exact part yun, after, I think that was after 1.5 hour, medyo paggabi na yun gabi na yun, madilim na siya, kasi pag December, madilim na yung alas 6, mga ganoon. So, tumigil sila sa isang bridge. So, alam ko na naihulog ako doon sa bridge na yun. Okay? Pero at that time, heavy yung traffic, ang daming dumadaan na sasakyan. So, nag-move ulit sila. Tapos sa second na tigil nila, pagtingin ko, harap ng cemetery, Campo Santo. Okay. Pero lock yung gate ng cementerio. Okay. Nakalock yung gate ng cementerio. So, humarurot ulit sila. Na sunod-sunod pa rin yung backup car nila. So, alam kong doon ako tatapusin. So, yung after that, yung mga after 3 hours na they kept me in the car, sabi nung isang, yung mama na kumuha sa akin sa airport, sabi sa akin, don't worry, mabubuhay ka. So, dinala ako sa isang dinidevelop na subdivision sa Molino. Wala pa masyadong bahay doon, may mga talahib pa siya. So sabi niya, nakita mo yung car doon sa baba na nag-aantay, sabi niya, bumaba ka sa car na to, and then maglakad ka, and after like 10 or 15 steps, magtutumba ka, at huwag kang tatayo, huwag kang titindig hanggat hindi umaalis yung backup car na yon. So, yun exactly ang ginawa ko. So, after a few minutes, umalis yung backup car, and that's the time tumayo ako, takbo sa bahay na doon, humihingi ng tulong. Nakailang bahay ako, walang gustong tumulong sa akin. And I understand, madadamay pa sila. So, hanggang may nagturo sa akin sa bahay ng kapitan, or purok leader, I hindi ko alam. At doon ako pumunta, and then sinamahan ako sa main highway, pumara sila ng private na sasakyan, and then pinadala ako doon sa Victory Bus sa Pasay. Fortunately, yung planner na hawak-hawak ko, doon yung pesos ko, yung pera ko in pesos. So, yung ginamit ko na pauwi ng Baguio. So, yun, hindi ko makakalimutan yun. And I hope nobody will ever get through that experience. So, as I was saying, I hope wala na mga ganong sindikato sa atin sa airport sa Pinas. I hope wala nang mangyaring ganon. Kasi hindi ko alam kung anong word ko doon. But then, it was not a good experience. Yung trauma is for 3 hours, aantayin mo na they will pull the trigger and it's your dead end. Mas gusto ko pa na pinalo ako, and then I got unconscious na hindi ko na alam yung mangyari. Even if I would die and everything, at least hindi na ako conscious. Kaysa yung conscious ka within all that 3 to 4 hours na yung anticipation mo na anytime they're going to pull the trigger, grabe yun. That I wouldn't wish would happen to anyone. So, anyway, yan ang ating kwentuhang OFW. And actually, I wanted to have something light, yung mga funny experiences ko as OFW. But when I was trying to make the video, hindi ko madeli-deliver yung funny side of it. So, I decided to share this part of my experience as an OFW. Yan ang ating kwentuhang OFW, and have a nice day, everyone. Hanggang sa susunod na kwentuhang OFW. And kung may mga kwentong naiyak kayo dyan na gusto nyo i-share, comment lang sa comment section. So, once again, have a nice day, everyone, and Happy New Year.